salita ni Lord. May hiling po baga dyan kung paano si Lord, yan, itong nabuhay po siya kang dati, kung paano po si pamumuhay niya. Tapos, yan sa verse 17 po, sa pangalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko sa inyo. Huwag na kayong mamuhay tulad ng pamumuhay ng mga walang pananampalataya sa Diyos, walang kabuluhan ang kanilang iniisip. Yan po, kita baga po kan dati man po, kang mayo kita kay Lord. Ang mga, yan, ang isip ta po, harayon sa isip kang Diyos. Kaya po, kadto, garo po ang kasalan sa tuya. Garo, okay lang, gibuhon. Pero po, katong nabistado ta si Lord, grabe po pala ng kasalan. Sabi nga po kasi sa bago na Ate Army, nahabot ni Lord kang kasalan. Tapos sinasabi po dyan, kita kan dati po, naging alipin man po kita kang kadikluman. Pero po, si Lord po, po si Lord? Nagtataong liwanag. Yan po. Hilingon po nito ang kataid nito kung nagliwanag. Yan, isay po nasusulana. Nagkasurulana eh. Yan, sabi po sa verse 20, ngunit hindi ganyan ang natutunan ninyo tungkol kay Kristo. Napakinggan na ninyo ang aral ni Jesus at natutunan na ninyo ang katotohanang nasa Kanya. Yan po, magayunan po, baga kang nabistado ta na si Lord. Aram ta na po ang totoo, saka yan ang kasinungalingan po. Yan po, aram po kang dati man po, garo, tarakuton po ako itong pag nakakagibo po bagang sala, tapos dahil mo sasabihin, natatakot ka na kung baka maanggutan ka. Pero po, si Lord po, gusto niya lang talaga maging totoo kita sa iya. Tapos po, lalo na sa tao pong nakakaatubangan ta. Minsan po, nagkakamali man talaga kita. Nakakagibo kitang kasalan, lalo na po ang pagsabi ng tayo totoo. Pero po si Lord, yaon po siya para baguhin kita. Dito po isipon na arog na kita kaya, ta ang pag-iisip po, yan nga po, yan sa verse 23 po, magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. Yan po, sinasabi ni Lord na baguhin ta talaga ang pag-iisip ta. Kung dati sinasabi ba kang ibang tao na mayo ka naman maaabot, arag po kaya. Tapos ikaw man tiglaw mo na sa isip mo. Pero po si Lord, bako po yan ang pag-iisip niya. Malawakan po ang pag-iisip ni Lord. Kaya kada po ano man ang nadadamog ta, pero may kitang madulog kay Lord, madulog kung ano man po ang nadamog ta, kung negative man po. Magayunan po na kay Kristo tulos kita maranita. Siya po baga ang nagbabago kan sa tuyang pag-iisip, saka po ang laman kan sa tuyang puso. Yan, sabi pa po, kung magagalit man kayo, huwag kayong magkasala. Sinasabi po dyan na gabos mo po kita na anggot. Pero po, sinasabi dyan na huwag kang magkasala. Ito pong naanggot ka, pero dahil mo po tigparataraman kung ano-ano ito pong kaanggutan mo, garo niliwas mo na po. Bako pong araw kayo. Kundi pag naanggot ka, gusto lang talaga ni Lord na kita nagpapararani sa iya para naayos po ang buhay ta, saka ang mga sinasabi ta. Tapos po, sabi po, huwag na ninyong bigyan ng pagkakataon ang diablo. Yan po, saro po yan sa sinasabi talaga sa tuya ni Lord.
Dati nga po, naalala ko po ninyo itong yan pa po kami ka-auntie. Tapos po, yan nabasa mi po ni Ching Ching. Na dapat talaga data na po pagtawan ng pagkakataon ng Diablo. Saro po yan sa nakakaparayo sa tuya kay Lord. Kung minsan po baga kaya tigahata kita na magibo ng kasalan, o kaya po, arog po kan subago ning yan, da kita nakasimba po, si iba po. Saro man po yan sa paghatak sa tuya, pag duwa-duwa kang isip, may tigtatarao po sa tuya para dahil kita makasimba. Pero po, may hiling po talaga dyan kung si Lord po ang, iyan, nanginginutan po, nangingibabaw sa tuyang puso. Yan, sabi po dyan, daita na po talaga kulugan. Yan ang tigtao sa to ni Lord. Espiritu. Iyan po, kung kita nga nakukulugan, grabe po baga pag nakukulugan kita. Paano ba daw po pag si Lord ang nakukulugan ta? Grabe na nga po ang binibot niya para sa tuya, tapos nakukuata pa po siyang kulugan. Magayon nun po, ito nga pong kansa ugma, nag-practice po kami. Tapos po, ang napag-ulayan ito pong, ang mga sinasabi mo po, dapat po, nakaayon po kay Lord, itong nakakapapuri po sa iya, itong permi po si Lord ang natataas. Gisa po magparasabi ka yan, negative maging po sa nahihiling mo. Kita po, madali po kita magsabi, kung ano po ang nahihiling madali yung kita po magtuyaw. Pero po, daitaaram na, ang mga sinasabi ka po pala, yan, nagkakasala na po kita. Kaya mahalaga po na sinasabi ni Lord na magpa-renew kita ng mind sa iya. Si Lord po, yan, nagbabago po kang pag-iisip pati ang tatarawon po. Puro po, naayon po sa salita kang Diyos, naayon sa pamumuhay po kang Diyos. Yan po, saro pa po sa ang pamumuhay po na dapat nakakaayon sa salita kang Diyos. Siyempre po, dapat po nagpipray kita, tapos nagtitiwala. Point number 1 ko po yan. Dati po baga, pag kanda itapabistado si Lord, kalata po iyan pag-pray po, garog baliwala lang, mayo lang. Pero po kang nabistado ta na si Lord, mahalaga pala po ang mag-pray saka ang magtiwala sa iya. Ako nga po, dati po yan, kadakol po nangyayari. Tapos, sa kadakol pong nangyayari, gano'n nawawala po ang pagtiwala ko kay Lord. Dati po. Pero po, sa kadakol ng nangyayari po, tayo po nagpundo si Lord mag-abot sa kuya. Kaya po, grabe man po pinag-agihan ko, pero pagtitiwala po pala ang bunga katuyo kay Lord. Pagtitiwala ko kay Lord. Dawa nga po ngunyan, kung nagpipray man po kita, pero maamang gerari ka akibat ng pagtitiwala, mayo man po gerara yan, useless lang po yan. Minsan nga po, ako po, minsan nalilingaw po ako mag-pray pag garamay kakanon na po. Pero po, mahalagaon po, naghahagad mong geraray kitang tawad kay Lord kung nakakalingaw po kita mag-pray. Kaya nga po, igwa po kitang prayer and fasting. Mahalagaon po ang pray, lalo na po sa panahon ngunyan. Kadakot po nangyayari. Kung binabaliwala ka lang po ang prayer, mayo po kita nga abutan ng buhay na walang hanggan na tintataw po sa tuya ni Lord. Kung dahil kita nagpipray sa iya, kung dahil po kita nagdudulog,
mayo kung paabutan ang buhay ta. Ta ang pag-pray po, pag-please po yan kay Lord. Yan po. Tapos po yan, kung may hinahangad man kita, gusto lang talaga ni Lord ni permita siyang kaulayon. Saro na po ang pagkaulay kay Lord, iyan prayer po talaga. Sabi po sa Santiago 1 verse 6, subalit ang humingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag nang mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang pag-iisip at di alam kung ano talaga ang nais niya. Halimbawa po, kung yan, pag masimba po kita, tapos nagduduwa-duwa po kitang isip, tapos po, iniisip na po kung ano po kung gigiribuhon ta po, igwa po kitang tambak na gibuhon. Pero si Lord po, kung iinuton ta po siya, yan, since kita dapat mag-alinlangan, kundi itiwala ta po si mga gigibuhon ta kay Lord. Siya man po ang matabang. Saro po sa, kang nakaagi lang po. Po na sabi ko man po sa bago pag-uli ko po sa arong kadakol gibon, may makulog po si mama. Pero po, dinulog ko po to kay Lord. Tapos po, nahiling ko po si pagtabang ni Lord na nawara po si kapagalan ko. Tapos nagibo ko pa po si gibon sa arong. Yan po, kaya magtiwala lang talaga po kita ng buo kay Lord. Lalo na po ang yan, kung pabarabago po ang tiwala ta kay Lord, garo lang dayan hangin, mayo man yan papadumanan. Yan po. Tapos po sa point 2, makinig po, tapos aksyonan po kung ano ang sinasabi ni Lord. Yan, nasabi na po ni Ate Arnes bago. Matthew 6:33. Kaya unahin ninyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa kanyang kalooban. At ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan ninyo. Kaya huwag na kayong mag-alala tungkol sa kinabukasan, dahil ang bukas ay may sarili ng alalahanin, sapat na ang mga alalahaning dumarating sa bawat araw. Yan po, kaso bago po kang tigbaba po ni Ate Army, magayon po na papaalalahanan kita ni Lord na sa gabos na ginigibot gusto niya po na si Lord ang iniinot na talaga. Saro po sa ko, dati po kung hindi ako nagdi-devotion po. Totoo po pag dahil ka nagdi-devotion po, dahil ka nagkakaulay kay Lord, ang maghapon mo po, ano nga ito? Ang maghapon mo po, puro po yan. Basta po ang maghapon mo po, garumay kung padumanan, puro po. Pag may problema, madali ka maanggot. Pero po, pag nakapag-devotion ka, nakaulay mo si Lord, totoo po niya. Pag nakaulay mo po si Lord, ayos po ang maghapon mo. Pati po ang pag-ano mo sa maghapon po. Pag nakaayon ka kay Lord, yan, arayos po yan gabos. Kung may mag-abot ng problema, okay ka, mapayapa ka, araw mo nakapag-ulay ka kay Lord. Yan po, yan. Kaya yan, kung dahil po kita nagdi-devotion, dati man po, pasawayin ako, dahil talaga ako nagdi-devotion. Pero may ko pong sinasabi, mapagal, sa kamot magsurat. Pero po, kaya nga po, sinasabi ni Lord na magpatabang kita sa iya para makayanan ta. Yan po. Kaya po, katong po na ako nakapag-devotion. Dahil mo pa lang po mapagal magsurat, sa inot lang po. Yan, inurugakan po. Kaya, saro pa yan po sa... Kaya dahil magibo ang kalooban ni Lord, tahugang kita, mayo kitang pag-aksyon. Kaya po, yan, pinapaalalahanan man kita ni Lord na magdahog sa iya, saka mag-aksyon kung ano man po ang tigsasabi niya. Yan po. Tapos po, last point, number 3,
Yan, ang pamumuhita po dapat umaawit, tsaka ning mga papuri kay Lord. Taas, dapat po ang mga, dati po ba ganing, ang mga kinakanta ta po pala, akala ta maugmahon, kala ta po nakaka-enjoy. Ito pa lang po, mayo man po palang kabuluhan ng mga kinakanta ta. Ang tiga ta lang para sa tao. Pero po katuyong, yan, nabistado ta po si Lord. Mahalagaan palan po ang pagkanta. Ning papuri po, bako po itong mayo lang po ning ibig sabihin. Kaya sinasabi ni Lord na ang mga pigkakanta ta po, dapat ito pong mga papuri, ito pong arayon talaga kay Lord sa kalooban niya. Yan po ang tigtataon niya, pamumuhay po sa tuya. Kaya po, gusto ni Lord na permi kitang magbasa kang salita niya, para ang pamumuhay ta po, maayos po talaga. Ang papuri po, dahil lang yan basta-basta. Ang papuri po kay Lord, iyo po yan ang nakakalugod sa iya. Tapos po, totoo man po bagaranas naman po pag nagpupuri kita kay Lord. Pag nagkakanta kita mga papuri kay Lord, sige po, apoton ko po kamo. Pag nagkakaranta po kitang worship kay Lord, ano po ang nadudulot sa tuya? Sige, pwede mo po ka magsimba. Ano po? Yan po, saro po na tigtatao niya, kapayapaan po. Tapos po, pag nagpupuri po kita kay Lord, dahil niya po kita, hinahayaan lang po na, halimbawa po kung sad po kita, dahil niya po kita tighayaan lang dyan, kundi po, pag nagpupuri po kita kay Lord, pano-pano ng kapayapaan, kagalakan. Ito nga po sabi ka sa bago. Sabi po sa prayer ni Ate Armin, sa altar call po, ang mga ano po, tinig po na nadadamta kay Lord, puro po yan, may pagmamahal, may kabutihan. Yan po, saro po yan sa naano ko po sa bago sa prayer po na si Lord talaga po, bako po yan, tiga alam po ni Lord ang mga, yan, pagsubok po. Pero si Lord po ang nagtataong manggirari ni kapayapaan po sa kagalakan po sa tuya gabos. Kaya po, si Lord, bako lang po yan para sa tuya nagaano, kundi po para man sa gabos. Kaya yan po, ang pamuhay talaga po, dapat talaga naaayon po sa salita niya. Kung mayo po talaga, yan kung mayo po baga niyo, grabing kaguluhan, grabing kadikluman, pero po kang nabistado ta si Lord, kang nag-abot si Lord sa buhay ta, yan, nagliwanag po, nagkaigwang kapayapaan, tapos ngunyan po, kung may hiling ta po talaga ang nangyayari, iyo po, masaklap po ang mga nangyayari, pero po, dahil lang po kita magiling sa kung anong nangyayari, kundi kung anong kayang gibuhan po ni Lord. Ngunyan pong maarabot iyan po nangyayari, ngunyan po na, yung pag-abot po ni Lord, kung ano man po ang mga gigibuhan niya. Kaya dapat po maghanda po kita sa buhay ta. Kung akala ta lang po ngunyan, mayo lang po niyo. Kaipuan po na damugot ta na ang tataramon ni Lord. Isa buhay ta po. Kung habang ta pong mawala, yan, mag-asikaso na po kita. Amen. Lalo na po, kang nga po nadadangog ko po sa mga barkada ko po, kaya pinsan ko po. Yan, nadadangog ko po na grabe na dapo ang nangyayari, tapos po ang sabi po, maringani dapo, ang Bicol dapo iniingatan po dahil
Pero po, tiga ano ko po to. Abang ano po, tigpipray ko po. Tapos tigsasabi ko lang po na si Jesus. Iyon lang po, hindi na po ka nagparaan tabaan. Yan po, ihilingon ta po talaga na grabe po ang pag-depend ninda sa gibukan tao. Bako sa kung anong kayang gibuon po ni Lord. Kaya niya po, si Lord po nagpapabistado talaga po sa tuya. Kaya po, dahil na po kita kumbaga po, dahil na kita mayo lang sa aral daw. Nagpe-pray ka man, pero tama ng kadikit. Dahil po, tas si Lord po, tigdadangog niya ang mga prayer ta. Kaya kung dinadangog kita ni Lord, mas lalo po kitang mag-prayer, mas lalo po kitang mag-devotion, mas lalo po kitang mag-rani, magbasa po kang salitaan niya. Tayo po yan ang nakakababago kang buhay. Saka, yan, kung ano man po mangyari, may panghahawakan po kita ng salita niya. Kaya po, gusto ni Lord ning ipabagutan mo niyan ang isip ta sa iya, ang puso ta. Ning naayon po sa pamumuhay ni Lord. Nag-igdi po si Lord dati, aram taman po baga. Pero ang tigibo niya po, puro kabutihan, puro po kaayusan. Kaya yan po, kung yan ang pagkabistado ta po kay Lord, dapat iyon man po ang nahihiling sa tuya. Syempre po, ang tao po nagkakamali manggararay. Pero po, habang may buhay pa po kita, maghagad na kitang tawad kay Lord. Dito po arang kung hanggang tuarin na lang po ang ikti kita sa mundo. Kaya po malagahon ang tataramon po ni Lord. Dahil lang po, itong damugon po, kundi apply po, tayo po talaga yan ang totoong pamumuhay po. Saka po, kung ano man ang pag-agihan ta. Kaya nga po, gusto niya nagkakatiripong kita. Gusto po ni Lord, mayong mawala. Kaya po, gabos po kita, magrani na po kita sa iya. Ano man po ang tigi-irisip ta, kung akala mo lang hanggang dyan ka lang, pero po si Lord, grabe po ang plano niya sa buhay mo. Kaya yun po yan, thank you po sa pagdangog. Thank you po. Amen, amen. Sige, ganda ng boses ko. So, siguro quick lang, like 5 minutes sharing, groups of 4, so 3 groups, tiga-4. Sige, groups of 4, sige, pwede lang mo. 3 groups, tiga-4. Yan, para share po kita kung anong nanood ta, paano kita kinaulay ni Lord. Siguro mga... Sige, 10 minutes. 10 minutes, sige. Yan. Tapos, after that, select a leader to share para sa group. Yan, para summarize na lang. Yan. Sige, anong oras na po para time check? 7:37. So, 10 minutes, so 7.